Bakit mas pinipili mo magstay sa abusive at narcissistic na partner mo? So marami sa inyo ang ilang taon na, ilang dekada na nag stay sa narcissistic partner ninyo na super abusive. So the question is why? Ito ay dahil sa word na familiarity or familiar. Ano namang kinalaman nito? Alam nyo ang ating utak, ang ating mind, nararamdaman niya yung safety and security sa mga bagay na pamilyar sa paligid niya, sa mga taong pamilyar na siya. Ngayon, if ganito ang ating scenario, na ganun talaga ang utak, sino ang familiar sa inyo? Yung asawa nyo na narcissist or abusive na asawa nyo or partner nyo? Or ang kapitbahay nyo? O ang katrabaho mo? O ang mga tao sa ibang lugar? Logically, pamilyar ka sa asawa mo. Tama, hindi? Tama, di ba? Yun yung tinatawag nating familiarity or familiar. Kahit yon ay abusive, kahit siya ay walang hiya, mas pipiliin pa rin natin ang asawa nating walang hiya, ang ating jowang walang hiya, kesa doon sa ibang tao. Futuristic. Halimbawa, meron kang nakita o meron kang pakiramdam na merong better na partner para sa'yo. Or sabihin natin wag ng partner, better na buhay. So meron kang partner ngayon na abusive, may partner kang narcissistic. So ibig sabihin nasa narcissistic and abusive kang environment. Nagsasuffer ka for a very very long time. Sobrang tindi ng sufferings mo. Mas pipiliin mo pa rin yun eh. Yung sufferings mo na yun, yung manirahan ka sa bahay na kasama mo yung abusive mong asawa. Bakit? Eh, meron namang buhay na pwede kang makuha. Kagaya ng magpaka-single ka o kaya ay mamuhay ka kasama ang iyong mga anak nang wala yung iyong abusive na asawa. Pero dahil sa word na familiar, feeling mo safe ka doon sa asawa mong walang ya, feeling mo okay ka doon sa asawa mong walang ya kasi familiar na sa'yo. So parang ganito, no? If your brain or if your mind, no, can talk to you, ito yung sasabihin ng utak mo sa'yo. Sasabihin ng utak mo sa'yo, oh, eh bakit mo iiwanan tong asawa mong nambubugbog? Bakit mo iiwanan yung jowa mong nagmumura, nilalait ka at kinokontrol ka? Huwag mong iwan. Bakit? Kasi, siyempre, tatanungin mo, kunyari, nag-uusap kayo ng utak mo, ng iyong mind, sasabihin mo, bakit? Eh, ginugulpi tayo. Binubugbog, wala tayong future dito. Huwag kang mag-alala. Ito ang pamilyar. Kilala mo na yung asawa mo. Kilala mo na yung boyfriend mo. Kilala mo na yung jowa mo. Kilala mo na yung live-in partner mo for a very, very long time. Kahit abusive yan, kilala mo na. Alam mo na. No? Familiar ka na. Alam mo na kung paano i-handle ang sitwasyon. No? So, ang datingan nito is, yung mind mo, yung brain mo na fix doon sa point wherein pamilyar ay safe. Safe ang pamilyar. Yun yung sinasabi ng brain mo. Yun yung sinasabi ng mind mo. Ngayon, tatanungin niyo ako, di mali ang utak, mali ang isip. Totoo yun. Okay? Hindi lahat ng ating naiisip ay tama. Hindi lahat ng ibinubulong ng isipan natin or na ibinibigay ng ating isipan sa atin ay tama. May mga mali dyan. Kagaya kagaya ng bagay na yan. 'Di ba? Ang tawag diyan ng mga expert ay bias, cognitive bias. So may mga books ako nabasa tungkol dito, no, sa cognitive bias. So ito yung cognitive bias o yung pagkakamali ng ating isipan. I called it pagkakamali ng ating isipan na pinipilit ng isipan natin na ipukol sa atin. Ngayon,
Ang tanong nyo, di hindi na mababago yon. No. Kaya nating baguhin yon, kaya natin yung kontrahin sa pamamagitan ng awareness. Kailangan educated tayo, kailangan aware tayo na naiisip natin yon. Ngayon, sa sitwasyon na ito, paano natin i-apply? Kapag nasa relasyon ka na ganito, na narcissistic relationship, abusive yung partner mo, walang hiya talaga yung partner mo, hindi na magbabago, isipin mo na kaya ka nasa kalagayan na yan, kasi familiar siya sa'yo. Sinasabi ng isip mo, ng utak mo na safe ka dyan kahit hindi. Kasi familiar. Dahil ang paniwala ng utak, paniwala ng isip, ang familiar ay safe. Kontrahin mo yon. Isang tabi mo yon. Gawin mo ang tama. Ang tama ay iwanan mo yung iyong asawa na abusive na narcissist. Bakit? Kasi yun ang makakabuti sa'yo. Saan mo hinugot ito? Hinugot mo ito sa awareness. Hinugot mo ito sa iyong education. Coming from where? Coming from this content. Coming from the book. Coming from the psychologist. Because ito, psychology ito eh. Ito pinag-uusapan natin. Okay? So bakit ko pinupush na humiwalay kayo? Pinupush ko na humiwalay kayo para maalagaan nyo, maproteksyonan ninyo ang mental health nyo. Bakit? Kasi kapag magtutuloy-tuloy pa ito, alam niyo kung ano mangyayari sa inyo? Magkakameron kayo ng mga sumusunod. No? CPTSD. What's that? Complex Post-Traumatic Stress Disorder. Betrayal trauma. Anxiety disorder. Major depressive disorder. Emotional dysregulation. At marami pang iba. Ang pinaka-worst nito is if magpakamatay ka. Kapag nagkameron ka na ng tinatawag na suicidal ideation, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Yan ang inaayaw kong mangyari. Yan ang aking goal dito. Ang ma-prevent ang pagkasira at tuloy ang pagkasira ng mental health ng mga misis, mental health ng mga mister, o ng mga tao na nakaka-experience ng ganitong pangyayari. Lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng pamilyar ay safe. May mga pangyayari sa buhay natin na pamilyar pero mapanganib. Bye for now.